Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, pwede lahat. Doming, pwede lahat. Doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Drug Addict. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Chairman, nai-print ko na yung minutes of the meeting natin kahapon. Ako na po ang nag-print kasi wala pa naman ang sekretary. Very good. Pirmahan nyo na po, Chairman. Very good ulit. Kailangan na kasi ni Treasurer para mailakad na niya ang allowance natin. More very good. Sisigla na naman ang mga nanlalatang kagawad niyan. Sinabi mo ba, Chairman? Oh, kagawad. Hindi porket very good lahat ng sagot ko, 100% na din na correct ang mga ito. Opo, Chairman. Wala akong nakaligtaan nung in-encode ko ang nakasulat sa logbook. Yung mga nag-motion, siyempre, nakasulat lahat yan. Kinopya ko po lahat. Good. Pero basahin ko nga muna. Oo naman, Chairman. Ayan. Yan. O sige, Chairman. Okay. Basahin nyo muna yan at lalagyan ko ng tubig ang percolator. Magtitimpla ako ng kape natin. Good pa rin. Sige. Alam mo naman na ang timpla ng kape ko. Oo naman, Chairman. At kung andyan na si Secretary, baka nakalimutan na din niya ang timpla ng kape nyo dahil laging absent. Kaya ako na din ang magtitimpla. Pero magpapainit muna ako ng tubig. Okay. Sige. Bahala ka muna dyan. Ayan. Okay. Tama lahat ang mga ito. Pambihirang sekretary yun. Laging wala kung kailan kailangan. Magrereklamo na si Doming. Kagawad siya at hindi naman siyang sekretarya para trabaho niya ito. Okay na. Tama lahat. Kaya pipirmahan ko na. Sige po, Chairman. Mm. Mamaya, darating na si Treasurer.
i-folder mo na lang. Baka kung saan na naman niya iipit ni Treasurer, maggusot-gusot na naman. Kailangan presentable ang mga dokumento ng barangay. Oo naman po. Hmm. Ewan ko din ba kay Treasurera? Marami siyang nakakaligtaan kung minsan. May pagkaulyanin na siya kung minsan. Kaya malapit na ding masintensyahan. Sa bagay, baka siya na mismo ang magre-resign kung di niya kaya. Pagod na din daw siya. Ganun po ba? Sayang naman ang trabaho niya kung magre-resign na. Tinatawag na daw ng anak niya sa Maynila. Ganun po ba? Oo. Kaya magtiis-tiis ka muna, Duming. Este kagawad, Duming. Ikaw na muna ang gumawa ng trabaho ni sekretary. Ay, hindi pa rin siya nagbago. Gaya pa rin ng dati. Nasaka lang siya darating kung kailan niya gusto. Kaya nga po, ang ganda pa ng pagdating niya kahit tapos ko na lahat ng trabaho niya. Wala na siyang kailangang gawin. Magtiis ka lang, kagawad. Di bali at sinabi kong mahati ng honorarium niya. Kasi siyempre, ibibigay niya yung kalahati sa mga gumawa ng kalahati ng trabaho niya. Hala, wag na po, Chairman. Pakikisama lang naman ito. Ba hindi pwede. Kunin mo na lang. Ibinilin ko na kay Tresurera ang gagawin niya. Kailangang maturuan ng leksyon ang mga tamad magtrabaho. Pero ang masisipag, kumuha ng mga allowance nila, mga tamad. Sa bagay, Ang hirap niyan. Tapos nagang naingkod at na-print itong minutes of the meeting. Wala naman yung sekretaryang dapat pumirma. Ano ba yan? ay, oo nga no. Utusan ko na lang ang barangay tanod natin na naka-duty ngayong araw. Tika nga, may tawag ba siya sa'yo? Tumawag kanina. Sabi niya, baka malit daw siya or baka hindi na siya mag-report ngayong araw na to. Ganun ba? Sabi naman po niya, tatawagan niya kayo. Pero hindi pa pala kayo tinawagan. Wala. Pero sige, pagbigyan ko muna. Pagbigyan mo ngayon. Pero hindi pwedeng palaging ganyan. Opo, Chairman. Ang daming problema ng barangay. Tapos ganyan ang mga kasama. Walang pinagkakaiba nung nakaraan. Ha? Umalis na si Chairman. Marami siyang kailangang asikasuhin sa bayan. Dahil parang mag-uumpisa na naman kami. Kagandahan niyan, wala na yung mga nagpapasaway lang ang ginagawa dito sa barangay hall. Wala silang ginagawa dahil wala naman silang alam gawin kung hindi utusan o mag-utos. Kung manual na trabaho, mabilis naman sila kagawad kulog. Kung sa pagbubunot ng mga damo sa gilid ng kalsada, mabilis sila. Pero kung sinumpong naman ang katamaran nila, akala mo kung nasapak na sisiw na pumapagilid. Mabuti at nag-graduate na silang kagawad. Napalitan na sila. Ito na yung kontrabida kung minsan. Pero, wala. Bida pa rin palagi dahil natatalo pa rin ako. Gaya niyan.
Pagbibigyan ko na naman. Susuko na naman ako. Oh, magandang araw, Kagawad Doming. Mabuti at nandito ka na, Kagawad Martilyo. Ikaw ba ang officer of the day ngayon? Oo naman. Oh, wala ba si Chairman? Pumunta na sa bayan. Marami siyang kailangang asikasuhin sa munisipyo. Ganon? Sa bagay, talagang napakaraming problema dito sa barangay. Sinabi mo pa, Kagawad, may mga adik at manginginom na kabataan. Kung papaano din naman kaya mapapatigil ang mga adik, ano? Yan ang malaking problema kung paano sila lipulin. Grabe naman yung lipulin na sinasabi mo, Kagawad. Bakit? Peste? Ay nako, saan kaya nila nakukuha ang mga pinagbabawal na mga gamot na yan? Iyan ang dapat makita ngayon, kaya dapat lipulin ang mga manginginom at mga adik dito sa barangay. Tapusin ko lang itong ginagawa ko. Uwi na ako, Kagawad. Iidlip muna ako sa bahay. Sige, oo. Agapan mo yung puyat mo at nagpuyat ka na naman. Ang hirap namang sindihan nitong siniksik kong tabako. Ay, naku. Ay, pasensyaan nyo na po, pero bawal po magtabako dito sa loob ng opisina. Ha? Anong sabi mo? Kalagay? Barangay Ordinance. Diyan muna kayo sa labas, doon sa malayo sa opisina, sa pintuan, nang hindi rin makapasok ang usok dito. Ay, pampihira kayo. Palalayasin niyo ba naman ako naman niyo? Hindi ko po kayo pinapalayas. Na kayo magtabako bago po kayo pumasok sa opisina. Sige. Teka lang. Bakit niya ako tinitignan ng ganyan? Sino ka na nga na kapitan ng Barangay Hingalo? Hindi niyo pala alam ang pangalan ko? Samantalang matagal na akong kapitan ng Barangay Hingalo. Oo pala. Di bale, alam ko na. Ay, naku. Kilala na kita, Gustag. Sige po. Kung tapos na yung paghitit nyo, pumasok na kayo dito sa opisina at sabihin nyo na kung ano ang pakay nyo. Kasi marami pa akong gagawin. Naku, wag mo naman masyadong abusuhin ang sarili mo, German. Ama, yan na lang ang itawag mo sa akin. Ay, kukuyahin pa yata kita kung magkapatid tayo. Ay, naku. Ay, inuulyanin na ang matandang ito. Sige po. Sige, adik. Naku. Adik na lang ang tawag ko sa'yo kung ganon. Adik sa tabako.
Ganyan. Be humble. Kung patanda na ang edad, aaminin. Hindi pa? Sige nga. Tama na yung paghihitik ninyo. Pumasok ka na sa barangay hall at sabihin mo na ang pakay mo. Yung nag-iisang anak ko, siya ang problema ko, Chairman. Anak mo ang problema mo? Oo, 3 ang anak ko. Hindi kita maintindihan. Nag-iisang anak ko, sabi mo kanina. Ngayon, 3 ang anak ko, sabi mo na naman. Anak ko sa pinakasalan kong asawa ko ang tinutukoy ko. Yung 2, anak ko sa sideline ko dati. Huwag mong ipagsasabi sa iba, ha? Yay. Sige na nga. Ituloy mo. Anong problema mo sa nag-iisang anak mo? Talagang problema ko yung anak kong yun. Sasabihin ko sa inyo dito sa barangay hall para kayo na lang ang bahalang mamroblema. Oo, Chairman. Makipagproblema naman kayo sa akin, ha? Parang awan nyo na. Ano? Ay, paano na yan? Mag-ama ang problema nyo, Gusteng. Yung anak lang nung matandang lalaki ang problema. Kasi nga, adik, siya ang uunahin namin. Ano ang gagawin ninyo? Siya ang manmanan ng mga barangay tanod. Papangunahan ni Kagawad Duming na committee chairman ng Peace and Order. Sabay sabi ni Doming na ikaw daw ang bahala doon. Hindi lang ako ang bahala. Kaming lahat. Hindi ko naman pwedeng suluhin na lutasin ang problema, ang kaso na ito. Oo naman. Ay, delikado dahil baka mapahamak ka pa talaga dyan. Kailangang pagtulong-tulungan ninyo yan. Oo naman. Hindi ako nagmamagaling. Isa pa, hindi na madaling lutasin tong kaso na may kinalaman sa droga. Papaano kung talagang adik yun? Hindi, ako na ang pinagtripan niya. Madali ba yun? Ay naku, ayaw ko pang mamatay. Tao po! Chairman! Tao po! Buksan niyo po ang pinto ninyo! Dali! Ay naku, ano ba yan? Chairman! Ay, ikaw pala, Tilma. Bakit? Papasok na ako! Pumasok na. Chairman, isara niyo po agad ang pinto. Hinahabol ako ng adik. Papatayin daw niya ako. Ano? Chairman, ilak niyo po, dali. Ayan. Chairman, may itak siya. Ano? Itago niyo ko, Chairman. Sa kwarto niyo, magtatago na ako. Ay! Huwag ka diyang pumunta sa kwarto namin. Naku, patay. Hey, pumasok na at isinara pa. Tilma! Paano na? Tilma! Asan ka na at papatayin kita? Ay, Tilma! yung sumisigaw kaya yun ang sinabi ni Tilma na papatay sa kanya. Kika nga. Ano? Tandang Gusteng! Alam kong dyan sa bahay ninyo nagtungo yung papatayin ko. May bit-bit siyang itak. Anong isinisigaw mo dyan? Gusto mong masampal ng 50 beses? Sampal lang pala eh. Gusto mo ba? Ihiwalay ko yung ulo mo, ha? Ay, delikado na. Parang kakatay ang pagtingin niya.
Ikaw na matandang gusting ka, nagmamagaling ka, no? Ay, delikado na. Umuwi ka na. Sino ka ba? Ako lang naman si Digno na tumakas mula sa kulungan ng mga adik. Ah. May ba, ha? Kwan. Wala dito ang hinahabol mo. Telma! Lumabas ka dyan sa tinataguan mo. Kung hindi, tatagain ko ang matandang ito. Ha? Telma! Hulatin ko nang matakot. Delikado ka na! Parating na ang mga pulis na huhuli sa'yo. Ha? Ibabalik ka na nila sa kulungan. Mga pulis! Oh! Takbo! Ayaw kong bumalik sa kulungan! Takbo! Ha? Ay, thank you, Lord. Mga pulis lang palang kinatakutan niya. Ay, kailangang mahuli siya. Tatawag na ako ng pulis. Salamat, Chairman. Ay, Ganun na lang ang nervyos ko nung nagtunga ako sa inyo. Akala ko kung mapapatay na ako ng adik na yon. basta sa akin, wala kayong katatakutan pag pumunta kayo sa akin. Tignan nyo. Siguradong mahuhuli na ang adik na yon. Ano, Supeng? Ay, ito na ang tubig, Tilma. Uminom ka muna para mahimasmasan ka. Oh, salamat po, Nanay Sofing. Ninenervyos pa rin ako. Ay, bakit? Oh, Ano ba kasing kasalanan mo sa kanya at gusto kanyang patayin? Kuan, ex ko po kasi si Digno. Nakipaghiwalay po ako nung nahuli siyang nagdodroga at nagbebenta pa siya ng marijuana. Pagkatapos, biglang nakatakas at gusto na niya akong patayin. Kaya pala ayaw kang tigilan. Sino kaya ito? Si Hepe. Sandali. Hello, Hepe! Ano pong may paglilingkod ko? Ha? Ano? Kung ganon, hindi nila nahuli ang adik na yun? Sus! Delikado kung ganon, Hepe! Sige po, sige po. Sige, aalertuhin ko ang mga barangay tanod. Opo. Bye. Naku, ano delikado tayo. Naghuramintado daw. Hala, papaano na ako? Baka balikan niya ako. Eh, hinahabol na ng mga pulis yun. Mahuhuli din yun, Tilma. Kaya, umuwi ka na. Alam ko natatakot ka pa rin. Kaya ihahatid na kita. Gusteng. Natatakot akong umuwi, Chairman. Paano na ito, Supeng? Natatakot daw umuwi si Telma. Ako nang maghatid sa kanya. Ihatid ko kila Rosa. Doon ka muna, Tilma, habang hindi pa nahuhuli ang adik na yon. Pakawalan niyo ako! Ilabas niyo ako dito! Isusumbong ko kayo kay Presidente Nognog kung hindi niyo ako pagkakawalan. Gusto niyo, ha? Isusumbong ko kayo kay Presidente Nognog. Tumahimik ka dyan. Paparating na ang dadampot sa'yo. Ano yun? Sirena ng pulis? Pagkawalan niyo ako rito! Tatakas ako! Andyan na yung mga tinawagan natin, Chairman. Mission accomplished tayo sa adik na to. Wag! Ayaw kong magpakita sa mga pulis. Pagkawalan niyo ako! Katapusan mo na. Kaya huwag ka nang maingay. Aray ko. Ay, nanaginip na naman ako. Buti na lang. Umuwi ako dito. At dito ako nakatulog. At
Diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!